Mga kapuso, asahan po ang panibagong oil price hike sa Martes. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, big time ang posibleng price hike sa gasolina. Piso at 50 sentimo hanggang piso at 80 sentimo kada litro yan. Habang sa diesel, posible ang dagdag na 70 sentimo hanggang piso at 10 sentimo kada litro. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, nakaapekto sa presyuhan ang posibleng kakulangan sa supply dahil sa sanction ng Amerika sa langis ng Russia at Iran. At ang nakikitang pagbuti ng global economic activity mula sa trade deal ng Amerika at European Union. Gamit lang po ang sinindihang kandila, nakakabuo ng iba't ibang obra ang isang artist mula sa Bulacan. Silipin po yan sa pagtutok ni Katrina Son. Ang apoy na nagbibigay ng liwanag at init. Nagpapaningas din ng talento sa sining ng 24 anyos na si Jade Tribo mula Pulilan, Bulacan. Apoy kasi ang kanyang medium na nag-umpisa noong 19 anyos pa siya. Nagsimula po siya nung meron po ako napanood na isang artist na, yun po, ang ginagamit niya is kandila. Pero international artist po siya. Then doon ko po na naisipan i-try. Na-curious lang po. Gamit ang nakasinding kandila, vellum board at brush, sinimulan daw niyang mag-fire paint ng mga ibon at iba't ibang hayop. Hanggang sa nakagawa na raw siya ng mga portrait tulad ng family pictures, wedding pictures at self-portraits. Parang di pa po tapos yung apoy din sa puso o ganun. Parang may kulang pa, parang gusto ko pa po talagang mag-drawing. Pero pag nakakagawa ko naman po ako ng isang art piece, parang ano naman po, successful yung pagod, tsaka po yung pag-e-effort na kaya ko po palang gawin yun. Nagugulat din po ako minsan na ganun na po pala itsura. Hindi man daw madali ang fire painting. Patuloy daw niya itong pag-aaralan at pagbubutihan. Payo niya sa mga nais ding maging artist na naghahanap pa ng medium para sa kanila. Explore lang po na explore. Kasi katulad ko po ganun lang din. Nag-explore lang, then hanap yung para sa akin. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng pagpapaimbestiga sa mga flood control project, kasama ring pinasisilip ang estado ng Laguna de Bay na naging mababaw na raw kaya madaling umapaw. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kahit mahigit isang linggo na mula nang tumigil ang ulan, baha pa rin sa ilang lugar sa Laguna tulad sa Binyan. Halos abot bewang pa rin ang taas ng baha sa Barangay De La Paz, kaya bangka ang transportasyon. Sa Barangay Malaban, tila amoy imburnal at masangsang na ang baha. Ayon sa ilang residente, buwan ang binibilang bago humupa ang tubig. Naabot po ng buwan. Kaya po naglagay po ng tulay. Katabi ito ng Laguna de Bay na umapaw nung kasagsagan ng epekto ng habagat. Ito ang gustong paimbestigahan ni Binyan Representative Arman Di Maguila Jr. sa Kamara. Lahat po ng rivers na papunta sa Laguna Lake, ang dala po ay hindi lang tubig. May dala po siyang mga basura, mga chemicals galing po sa mga industries. Anya, dati ay nasa 5 hanggang 6 na metro ang lalim ng lawa. Pero bumabaw na raw ito. Dahil sa matagal na pangyayaring ito na ginawa nating pakunan ng basura ang Laguna Lake, septic tank ang Laguna Lake, siya po ay mababaw na ngayon. Mga 2.5 na lang. Kaya isinusulong niya na muling pag-aralan ang lahat ng flood control project na mahigit 1 trillion pesos na raw ang inabot sa loob ng 3 taon, gayon din ang dredging sa Laguna Lake. Yung carrying capacity ng Laguna Lake, yung capacity niya to hold water, nabawasan na ng almost 50% siguro, 40 or 50%. So yun ang kailangan nating ibalik para naman kaming mga nasa laylayan ng Laguna Lake, hindi naman po laging binabaha. Inendorso na sa Committee on Rules ng Kamara ang mungkahi at posibleng ngayong linggo o sa makalawang linggo raw gawin ang pagdinig. Planong imbitahan sina DPWH Secretary Manuel Bonoan, DENR, Laguna Lake Development Authority o LLDA, grupo ng mga mangingisda at iba pa. Nagpanukala din siya ng moratorium sa development ng mga subdivision para bumalik ang kakayahan ng lupa na mag-absorb ng tubig ulan. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng LLDA at DENR kaugnay sa sinabi ni Di Maguila pero wala pang sagot.
Naunang sinabi ni Secretary Bonoan na handa raw siyang humarap sa anumang pagdinig. Kaugnay ng hiningi ng Pangulo na listahan ng flood control projects mula July 2022 hanggang June 2025, sinabi ni Bonoan na posibleng maisumite na yan sa linggong ito. Nasa 80 to 90% complete na raw sila sa listahan. Ang priority namin is submit early will be the ones that have been completed during this administration. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. May mga naitalang sugatan sa biglang pagsabog sa bangketa sa Tondo, Maynila ngayong hapon. At nakatutok doon live si Von Aquino. Von? Duguan pero makikita sa video na may malay pa ang dalawa sa nakahandusay ng mga biktima ng pagsabog. Ayon sa kapitan ng Barangay 234, pasado alas 2 ng hapon nang marinig nila ang malakas na pagsabog. Nang ipahanap nila ito sa mga tanod, nakita nila ang mga sugatang mangangalakal sa bangketa. Agad raw silang tumawag ng ambulansya at mga pulis. Rumesponde at nag-imbestiga rin ang mga taga-Explosive Ordnance Disposal Unit, Bureau of Fire Protection at SOCO. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, hindi explosive device kundi posibleng kompresor ang dahilan ng pagsabog. Iniimbestigahan kung anong klaseng kompresor ito. Narito ang pahayag. Isang compressor na nakuha nila allegedly sa isang kalakal at yun ang kinaano nila kanina parang pinukpok or binubuksan nang bigla itong sumabog. Pia, ayon pa sa hepe ng MPD Station 2, dinala sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center yung 4 na sugatan at nasa operating room na sila. Ito namang pinangyarihan ng pagsabog ay nakakordon pa rin hanggang sa ngayon matapos yung investigasyon dito ng mga otoridad. Pia? So, Von, sabi mo no, na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon at nakakordon no, ang paligid dyan. Pero meron ba tayong inaasahan na iba pang mga development sa pagpapatuloy ng investigasyon sa araw na ito, Von? Yun nga, Pia, alamin pa kung anong klaseng compressor yung naging sanhi nung pagsabog. At hindi pa rin naman certain kung ano nga yung naging dahilan kung bakit sumabog ito. Pero sa initial na investigasyon kasi ng mga pulis, binubuksan daw ito ng mga mangangalakal nang sumabog nga ito. No? Sa ngayon kasi, Pia, tapos na yung mga otoridad dito sa site. At hinihintay na lang din natin yung iba pang updates niyan. Pia? Maraming salamat, Von Aquino.